Afternoon, continue tayo. Katapos natin kumain mga kabisik, mga guys, and girls. Nakahiga tayo ngayon sa tumpok ng bunot, yung balat ng niyog. Habang nagbabantay tayo kasi nung dati guys, actually, ikwento ko lang, nalala nyo sa dati kong pinupost. Nasusunugan ako doon guys, ng isa kong niyog dahil nagtatabas ako ng, habang nagsisindi ako, nagtatabas ako ng damo. Tapos meron akong ginagawang activities na sa lupain namin. Tapos, ang nangyari guys, lumakas na pala, kasi malakas ang ulan nun eh. Lumakas na pala yung apoy, tapos pagbalik ko guys, lumabas na yung apoy dyan sa gitna. Kaya ngayon, binabantay natin kung lumalakas yun. Kaya habang binabantay natin guys, kahiga tayo dito ngayon. Mayroon naman tubig tayo guys, yun know? Anong sa likod guys, yun know? May tubig tayo nakahanda guys, kasi in case na lumakas yung apoy, alam na ang gagawin natin guys. Sa mga, ano dyan, yung mga prasay dyan, alam nyo na, dapat always tayong magiging handa. Wala naman tayong fire extinguisher dito. Kung mayroon tayong fire extinguisher, pang apula sa mga ganitong uri na apoy. O sana wala naman dito. Dito tayo sa bundok. Di gagawa tayo ng parang tubig lang ang katapat niyan guys. Tsaka lupa. At saka yung mga balat ng daon ng saging. Mga saging, puputol ka lang ng saging. Kagis mo lang dyan. Tapos kasi bago mo babagsak yan. Kailangan guys, huwag kang mataranta sa mga ganitong nangyayari guys. Oh, yun lang guys. Oh, hindi mausok. Ganito lang kasimple ang buhay dito guys. Sa mga prasay, saludo ako sa inyo dahil ako matagal ko na itong hindi nagagawa, mga 20 plus years, pero guys, nabalik ako dito ngayon dahil sa mga bagay na dapat nating, sabi nila ay karma daw. Hindi, may mga bagay na hindi ko kaya ma-explain sa inyo guys. Sa isa kasi mas mahaba guys, kaya mas maiksi lang tong Facebook guys or oras guys sa ganito mag-explanation guys. Yun guys, actually guys, sa mga walang nakakaalam dyan dito, ano tayo, rebuild tayo sa mga nakaraan ko guys. Puta man, malakas guys. Hagisan natin. Hagisan natin guys na buhay na buhi na balat ng nyog. Yun ang hagisan niya para hindi siya lalakas. Yung kukontrahin niya guys. Yung mga part na lumalakas guys. Yun. Kasi ito lang papunta doon yung usok eh. Kaya guys, ito sa kwento natin guys, yung habang nagsisindi ako guys, wala tayong ginawa kundi nag-aantay o nag-aabang tayo na ano guys, kasi umuulan guys. Yung tinatago ko yan, may trapal guys, kasi tinatago ko yung mga bunot kasi ano eh, babasa sa ulan. Pero wala, buti tumila na guys, hindi na umulan no. Tumantanyag lang konti. So guys, mula nung November pa to guys, laging umuulan. Ano ba yung buhay na to? Kaya ito ang pinaka ano, sagabal sa mga prase guys. Medyo critical kasi madulas yung daan. May mga panggatong yan din guys. Mga mahirap kumuha kasi basa. Hindi mabilis makaluto ng kopra guys. Medyo may tamang presyo pa naman yung kopra ngayon guys. Medyo mataas. Compare mo dati. Na presyo. Medyo mura guys. Kaya saludo ako sa mga prasay dyan. Mga maraming kopra na niluluto. Ito sa akin guys. May 1,000 lang to guys. Kunti lang. 1,000 plus lang to guys. Pero maliliit guys, hindi yung malalaking. Sabi nga ng taga Bicol at saka taga Batangas, sobrang laki daw. Mas malaki pa daw yung kamao ko. Ay, kamao niya. Kaysa nyug namin. Yun guys, awan ko bakit ganito. Kasi sa panahon siguro guys, sa laging umuulan, lumiliit yung nyug. Ganito lang yung pinaka dahilan siguro. Wala naman akong ibang maisip kung ano man hindi ko na alam yun. Kukulang sa vitamins. So, no? Sobrang dami ng damo. Oh, natural man guys. Maraming tangang damo, kulang sa tabas eh. Kinulang ng budget. Iba pa kasi yung budget yung guys pag magpapatabas ka ng bukid eh. May mga saging yan guys, you know? So hindi nalilinisan. Yan, nililinisan ko guys. Dadalhin ko nga yun eh. Kasi saging na ano yan, yung saba at saka yung cornaba deh, cornaba. Guys, hanggang dito na lang, medyo mataas na yung oras. Kaya ganito lang guys. Luto ng kupras reveal. Actually, katapos lang kumain. Hanggang dito na lang. Babos!